Walang nalabag ang ginawa ni Acosta dahil wala naman obligasyon si Acosta o kung sino man na i-convince yung prosecution. Baliktad, ang prosecution ang may obligasyon i-convince ang impeachment court. Dahil siyempre yung akusado, wala sa kanya ang burden na yan. Yung nag-a-accuse ang may obligasyon. Ang nagbubuhat ng burden na i-prove, i-convince yung impeachment court. No? So walang nalabag si Gina Acosta sa joint circular at sa batas in general. Opo. Day 17 na ba tayo ngayon? Day 18 o day 19? Day 17 po. Natin, day 17 pa lang. Wala pa talaga. Wala pang impeachable offense na napapatunayan. In fact, yung word na disburse nga, ibig sabihin lumabas sa bulsa, hindi pumasok sa bulsa eh. So, parang nag-aaksaya tayo ng oras, magkano ba ang gastusin dito kada hearing sa Senado. Wala pa eh, sayang ang pera ng taong bayan. Sila ang dapat sila ang dapat ma-audit yung gumagawa ng mga itong sarasuela na to. Kine-question din nila yung paano verify ni Acosta na tama yung paggastos ni La Chica. At dahil nga sa tiwala, kasama na rin yung mga dokumento, parang hindi kumbinsido yung prosecution at yung ilang mga senator judge na hanggang doon lang yung verification na ginawa. Tingin nyo po na ayon lang, kasi nga ine-explain ni La Chica sa kanya na confidential in nature itong pinaggamitan ng pondo, kaya hanggang doon lang. At sa verification din daw ni Acosta, kini-question nila dahil mismo si lang ang nag-certify or nagsasabi na ito, napunta ito sa ganito, sa ganyan. Sa tingin nyo po, naayon pa rin sa Joint Memorandum Circular yun at walang nalabag ang ginawa ni Acosta? Walang nalabag ang ginawa ni Acosta dahil wala naman obligasyon si Acosta o kung sino man na i-convince yung prosecution. Baliktad, ang prosecution ang may obligasyon i-convince ang impeachment court. Dahil siyempre yung akusado, wala sa kanya ang burden na yan. Yung nag-a-accuse ang may obligasyon. Ang nagbubuhat ng burden na i-prove, i-convince yung impeachment court. No? So walang nalabag si Gina Acosta sa joint circular at sa batas in general. Opo. Pati yung pagtitiwala ni Vice President sa kanya kini-question din. Narinig natin kung saan siya nag-aral, ano yung kanyang pinag-aralan, pati ba yun kailangang tanungin si Acosta ba ang dapat tanungin kung bakit pinagkatiwalaan ka na maging SDO ng OVP? Wala silang pake doon. At saka, besides, ano yung pangit sa nag-aral siya ng Customs Administration, ano masama doon? Nag-aral siya sa Davao, bakit? Is Davao inferior to, ano ba yung school nitong nalalait na to, no? So, unang-una, wala silang pake doon kung si VP Sara ay nagtiwala kay Gina Acosta. Dahil, ang decision na magtiwala o hindi magtiwala ay nasa tao na nagtitiwala yon. Pangalawa, nung naungkat nila na graduate ng Customs Administration, ano yan? Is that an inferior course? Ano yung punto naman nito itong nanlalait na to, no? So definitely mas lalo lang magsisimpatize ang tao dito kay Gina Acosta. Opo, Attorney, sumatotal, hindi pa rin malinaw, wala pa rin matumbok na nagawang impeachable offense, lalong-lalo na yung pera ng bayan, laging inulit-ulit ito ng prosecution kanina na yung pera ng taong bayan napunta sa bulsa o ninakaw ni Vice President Sara Duterte na matinding impeachable offense. Wala pa pong malinaw as of kaninang impeachment trial. Wala pong malino. Day 17 na ba tayo ngayon? Day 18 o day 19? Day 17 natin, day 17 pa lang. Wala pa talaga. Wala pang impeachable offense na napapatunayan. In fact, yung word na disburse nga, ibig sabihin lumabas sa bulsa, hindi pumasok sa bulsa eh. So
parang nag-aaksaya tayo ng oras, magkano ba ang gastusin dito kada hearing sa Senado. Wala pa sayang ang pera ng taong bayan. Sila ang dapat sila ang dapat ma-audit yung gumagawa ng mga itong sarasuela na to. Opo, Attorney, si MJ Paulet. Sir, ano pong mga hakbangin ng UPI? Hahayaan po ba niyo itong ganito na mga diskusyon na wala po nagka-counter? Wala po ba kayong mga panghimok dyan sa mga retirado pang iba na tahimik na magsalita at magpaliwanag sa dynamics po ng intelligence and confidential funds? Okay lang po ba ito sa mga kliyente po ninyo, Attorney? Napansin nyo, biglang tumahimik yung akala nila biglang tumahimik, no? Itong mga men in uniform, no? Pero parang, alam nyo, parang yung tigre, pag biglang tumahimik yan, nagre-ready na yun. So, may aabangan, Attorney. Yun po ba yung definitely, sinasabi? Abangan ang susunod na kabanata. Opo, lalo pat medyo mahaba-haba pa po itong Article 1, itong confidential fund issue na kanila pong isinusulong po sa Senate Impeachment Court, Attorney Melchor. Merong i-disperse yung taong bayan at magugulat na lang yung mga magnanakaw na to. Nako, pakakaabangan po namin, Attorney. Mensahe po na nyo sa ating netizens, buong mundo nanonood po sa ating palatuntunan. Sa inyo po ang pagkakataon, sir, at mga nanonood din po sa telebisyon. Una-una, magpasalamat tayo sa taas, sa Diyos, magdasal tayo na wag sana naman masyadong yung disperse ay baka maging disperse at baka maging kung ano pa, no? Pero pagka talagang magpupumilit itong kalokohan na to, puputok ang bulkan, no? So, magdasal tayo na sana maging mapayapa yung kalalabasan ng kumukulong damdamin ng taong bayan.